Pero sabi nga po binigyan naman tayo ng kanya-kanyang sabi nga kakayahan. Ano po? So sa gabi pong ito ay ako ay nagpapasalamat na isa ako sa mga sabi nga niloob o pinahintulutan ng ating Panginoon na makapagpahayag po ng mga karanasan patungkol po sa nagagawa o ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Ano po? So, yan. Sige po, tayo po muna ay dumako sa maiksing panalangin para sa kapahayagan ng Panginoon sa mensaheng ating pag-uusapan. Purihin ka po aming Diyos makapangyarihan sa lahat. Kami po ay patuloy at sama-samang nagpapasalamat sa privilege na magamit mo, Panginoon, upang makapagpahayag, O Diyos, ng inyong mga salita o ng inyong mensahe, Panginoon. Ako po na inyong pong gagamitin sa gabing ito, Panginoon. Ibinababa ko po ang aking sarili sa inyong harapan, Panginoon, at humihingi po ako ng tawad kung anuman ang mga nagawa kong karumihan, anuman ang mga bagay na naiisip ko o mga gumugulo sa aking isip, Panginoon, na nagiging dahilan ng aking pagkakasala. Sa oras pong ito, Panginoon, abutin po ninyo ng inyong makapangyarihang kamay ang aking pagsamo. Ganun pa man, Panginoon, ako rin naman po ay nagpapatawad sa mga tao na nakagawa ng hindi mabuti at nagdulot ng hindi mabuting kaisipan sa akin, Panginoon. Sa oras pong ito, Ama, pinapalaya ko po ang aking sarili sa pangalan ni Jesus at pinasasalamatan ko po ang kapatawaran na ipinagkaloob niyo po sa akin sa oras na ito. Muli nga po, Panginoon, ay ikaw po ang itinataas ko sa kalagitnaan ng gawain ito ng TGPM Ministry, Panginoon. Patuloy ko pong hinihiling ang inyong pangunguna at ang inyong pong pagsama, Panginoon. Muli, Panginoon, gamitin mo lang ang aking labi, Panginoon, ayon sa inyong kalooban, kapangyarihan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo po ito itinatagubilin at ngayon pa lang po, Panginoon, pinasasalamatan ko na ang pagtugon mo sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So, praise the Lord. Ang topic po ay tungkol sa biblical steward. Dito po sa topic natin ito ay meron po tayong tatlong uri na pagpipilian. Tatlong tipo ito, Ang una po is time, talent, and treasure. So doon po tayo dinala ng Panginoon sa talent. Ito po yung ating pag-aaralan at ito po yung aking maibabahagi about sa talent. Amen. Purihin ang Diyos. Ang atin pong main scripture ay sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Okay naman po ba yung aking sound, mga kapatid? Amen, Nay. Sana po ay wag naman yung aking camera po kasi bigla po yan nagbablock yung aking cellphone. Pero gawain po ito ng Panginoon. Mangyayari ang mga bagay na yan. Amen? So, basahin po natin ang ating scripture for tonight. Sabi po doon sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30, ang talinghaga tungkol sa aliping pinagkatiwalaan ng salapi. Mga kapatid, alam naman po natin na ang topic na ito or ang chapter na ito ay madalas na po nating naririnig sa mga tagapangaral at paulit-ulit lang po na ito ay ating napapag-aralan. Pero ganun pa man po, sabi nga po doon sa sinasabi doon sa Matthew chapter 24 verse 42. Matthew ba yun? Teka lang po ha. Sabi po doon sa Matthew chapter 24 verse 35, sabi po doon, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi magkakabula. So ibig sabihin lamang po na kahit na paulit-ulitin natin ang mga paksa or verse or chapter dito sa ating sa Biblia, sabi nga, hindi ito matatapos ang kapahayagan ng ating Panginoon. Meaning, itong ating pong pag-uusapan ay paulit-ulit man na nating naririnig at napag-aaralan ang Matthew 25 na ito
ay sabi nga may bago at bago na ipinapahayag ang ating Panginoon. Ano po? So, yun po yung ating topic for tonight. So, ano po yung sabi dito? Verse 14, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. 15, binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang, sabi doon, kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000 at ang isa pa'y 1,000. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000, gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang tinubo ng 2,000. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. 24, at lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinaniman at nag-aani ng hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000, ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. 30. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangi siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Grabe ano po yung mensahe na ito ng Panginoon. Maraming beses ko na rin po itong narinig sa mga tagapangaral, pero ito naman po yung kapahayagan ng ating Panginoon. Dito po tayo sa talent, ano? Sabi, una ito po ay nagpapakita ng pag-alis o paglisan ng Panginoong Hesukristo. Verse 14 po, ano po ang sabi doon? Ang paghahari daw po ng Panginoon ay itinulad o inihambing sa isang tao na maglalakbay. Iyon po yung sinabi sa verse 14.
At dahil siya ay maglalakbay, kailangan niyang maghanda. At ano po yung unang hakbang niya para sa paghahanda? Tinawag niya po yung kanyang tatlong alipin. Ano po, yung tatlong alipin niya ay tinawag niya upang pamahalaan ang kanyang ari-arian. Amen? So, ipagpatuloy po natin, ang ating paksa is about talent. Sa verse 15, 16, and 17 to 18, ayan, sabi nga po doon, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon, ay, sorry po, 15 po pala. Binigyan niya, sabi doon sa 15, binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. At iyon nga po ang nangyari, no? Ipinamahagi ng Panginoon yung kanyang ari-arian sa tatlo niyang alipin. Binigyan din ko po dito is yung kakayahan, yung kanya-kanyang kakayahan na nagsasabing walang hindi tumanggap. Lahat po ito, tatlong ito ay tumanggap. Ibig sabihin lamang po na ang Panginoon, lahat ay mayroong ipinagkatiwala o ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, lalo na sa ating mga mananampalataya. Lahat po tayo ay may tinanggap sa ating Panginoon. Amen? At ibig sabihin, may pagkakaiba. May malaki, may sakto lang, at may kaunti lang. Amen? Yun po yung pagkakaiba doon. Pero ano po yung sabi doon sa verse 16? Ipinapakita po sa verse 16, ano ba yung sabi doon sa verse 16? Sabi po sa verse 16, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon at nagtubo ng 5,000. Gayon din naman yung sa verse 17, yung tumanggap po ng sakto lang, no? Yung tumanggap po ng sakto katulad din ng tumanggap ng malaki, no? Pareho sila na uh, ipinangalakal agad nila yung kanilang hawak or yung ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, nung ipinangalakal ito ng dalawang tumanggap ng 5,000 at 2,000, sila po ay parehong naging success doon sa kanilang ginawa. So dito po, sa dalawang alipin na ito, may nakita na po tayo. Mamaya po, malalaman natin kung ano ba yung nakita natin dito sa dalawang alipin na ito. Amen. Sa verse 18, ang tumanggap ng 1,000 po ay hindi naging matalino. Higit sa lahat, ang maaari nating sabihin sa ganitong katiwala ay tamad. Amen? Bakit ko po nasabi bakit ko po nasabi na tamad? Amen? Sapagkat ito'y ibinaon niya sa lupa. Yung ibig sabihin po dito sa humukay at ibinaon sa lupa ay re-represent po sa ugali ng isang tao. Amen? Yun po yung pagkakaunawa ko doon. Dito ay makikita natin kung anong klase mag-isip ang isang tao. At iyon ang nakikita sa takbo ng kanyang buhay. So ibig sabihin po, tayo po palang mga tao, doon mapapatunayan kung anong uri tayo mag-isip sa pamamagitan po ng takbo ng pamumuhay natin araw-araw. No po, doon po pala nakikita ng ating Panginoon higit sa lahat. Nakikita ng Panginoon kung paano tayo mag-isip at syempre do sa ating pag-iisip, yun po talaga yung ating ginagawa. No? Sigun po talaga sa ating mga iniisip ang ating mga ginagawa. Amen po. So, kung sabi dito, so doon po sa tumanggap ng 5,000 at 2,000, posible po pala na pwedeng makamtan ng isang tumanggap ng sakto lang. Yung tumanggap ng malaki, ibig sabihin pwedeng maging pareha sila, maging sabi nga
pareho silang puwedeng maging mayaman parehas, ano po. Yung isa talagang masasabi natin dahil malaki siya, ang tinanggap niya at tumubo pa rin ng mas malaki rin, 'no po. Pero itong sakto lang, sabi nga puwede niyang, kung tutuusin puwede niyang, pantayan yoong tumanggap ng malaki. Bakit? Kasi kaparehas lang ng kaparaanan niya halos yung ginawa niyang kaparaanan, kaparehas lang halos noong, tumanggap ng mas malaki kaysa sa kanya. Yun po yung ginawa nitong tumanggap ng sakto lang, 'no po. So nakita po natin ano, ibig sabihin ay, hindi po sa dami. Ibig sabihin hindi po doon sa dami o laki ng tinatanggap natin tumitingin ang ating Panginoon. Amen, na-gets po natin yung ibig sabihin dun sa dalawang iyon? Ah, um, Hindi natin puwedeng basihan sa buhay natin yung kung ano yung, sabi tinanggap natin na malaki. Amen? Hindi rin basihan yung tinanggap natin kung ito ay maliit. Kung hindi, ano po kaya yoong ibig sabihin dito sa mensaheng ito, 'no? Sa akin pong nakita dito is tinitingnan po ng Panginoon dito is kung ano po yung, motibo ng puso natin sa ating tinatanggap o sa ating tinanggap. Amen? Nakita niyo rin po ba kung ano yoong, nakita rito ng Panginoon sa dalawang ito? Amen, o sa tatlong ito na katiwala niya. So kung atin pong titignan ano, yung isang, katiwala na tumanggap ng 1,000 'no, talagang wala po siyang ginawa. Ibinaon niya sa lupa, pero hindi naman natin siya puwedeng sabihin na masama 'no, kaya lang sadya lang talaga po siyang walang ginawa. So tayo po, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, alam na natin ngayon na tayo ay tinawag ng ating Panginoon. So ano po ba yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Unang-una po yung salita ng Panginoon, 'di po ba ang ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ipinamahagi po 'yan ng Panginoon sa atin. Yung kanya-kanya po na, sabi dito kakayahan, yun po yung ibinigay ng Panginoon sa atin na may kanya-kanya po tayo na kakayahan na maipahayag ang salita niya. Actually po ito pong aking pagtayo na ito sa totoo lang po, nagpaalam po talaga ako kay Nanay Ruth para lang po sa maiksi kong patotoo sa inyo 'no po. Dahil alam niyo po kung ano yung tinitignan ko dito sa TGPM, unang-una po talaga, sabi ko, "Hala, tatayo ako sa harap ng mga taong yun." Alam ko naman na mga unang-una nagsipag sila. Pangalawa, sabi ko nga, sila ay malalalim, ang lalim ng mga kaalaman nila about sa Biblia. Alam niyo po yung inaaba ko yung sarili ko 'no. So hindi po ako talaga mapakali hanggang sa ang ginawa ko po, nag-chat ako kay nanay, sabi ko, "Nanay, kailangan ba talaga na kasali pa ako para mag-share ng word of God?" Ang sagot po ng nanay sa akin ay, "What do you mean anak na nagpapaalam ka ba?" Sabi niya po sa akin. So nalungkot po ako dun sa pagkakaintindi ni nanay. Sabi ko, "Hindi po nay, hindi naman po ako aalis o lalabas sa TGPM. Ang ibig ko lang pong sabihin, bakit po ba kailangan pang kasama ako o kasali ako sa magsasalita?" Sabi ko po. So ayun, at purihin po ang Panginoon na sa pamamagitan po ni nanay ay nahimasmasan po nawala po yung mga agam-agam ko, yung alalahanin ko, dahil po ginamit po si nanay ng Panginoon para maipahayag kung ano po yung ibig sabihin ng gumugulo sa aking isip. So ito nga po yung aking, na-realize na itong topic na ito, sabi nga ito pala yun, ibig sabihin. Kaya po, noong pong nalaman ni Sis Bev na ako po, kasi siya ang presider, nalaman niya na, "Nay, ikaw pala yung tatayo," sabi niya. Sabi ko, "Oo nga eh," sabi niya. Hanggang nag-sharing po kami, sabi niya, "Ano Nay, ang gusto mo, talent, time, or treasure?" Tapos napunta po kaming dalawa doon at ano ba, sa time ano po. So hanggang sa sabi niya, "Eto na, ganito, ganito day." Sige, pinag-aaralan ko po.
Pero sa totoo po mga kapatid, kapagka po pala talaga may nais ang Panginoong ipahayag sa atin at yun ay may karanasan na tayo 'no, hindi natin talaga puwedeng dayain ang ating Panginoon, eh, 'no? Ay kahit po anong anong gawin kong pagbabasa doon sa mga verses na binigay ng ating kapatid, hindi ko po mabigyan ng saktong ano, eh, ng saktong tugon doon sa aking sa ipapahayag 'no po. At hangga't nagbasa po ako, humanap ako, tapos ano ko po, ni-revise ko ng ni-revise yung mga pagpipilian na yun at yun po hindi naman po nabigo ako sa Panginoon at dito nga po ako dinala sa talent 'no. So ito pong talent na ito ay hindi naman po ito, sabi nga ay kung at kasi 'pag sinabi po kasing talent 'di ba, ang una nating naiisip is yung talento natin. Halimbawa, may kalooban ng talento sa pag-awit, sa pagsayaw, yung kahusayan sa pagsayaw, yung mga gano'n, 'di ba po? Pero biblical po kasi yung atin ditong ano, pinag-uusapan. Kaya yung talent po dito ay, ang ibig sabihin po dito is yung paano i-handle yung kaloob ng ating Panginoon 'no. Parang sabihin na natin dito is yung ano, yung tawag dito suweldo 'no, at ito po yung nagre-represent nga po dito itong tatlong excuse me, itong tatlong, katiwala na ito, tatlong alipin 'no po, na nakikita natin na ito po talaga yung masasabi natin na na yung dalawang alipin na ito ay, masasabi natin na tapat 'no, naging tapat po sila. Unang-una po na nakita ko dito kung hindi sila naging tapat marahil hindi po talaga sila kikita ng katumbas agad. Biro mo isang sabak lang nila, ayon dun sa ating, topic ay parang isang sabak lang, eh, pagkabigay ng Panginoon sa isang alipin niya ng 5,000 kaagad siyang tumalima at ipinangalakal niya agad yung 5,000 at siya'y tumubo agad ng 5,000. So, ibig sabihin lang po na may talento, yung talento na yun ay talagang ginamit niya na ang una niya pong, hakbang dun ay maging tapat siya. Ano po, gano'n, gano'n katindi yung, paghakbang nitong, isang alipin na ito 'no. So tayo po ba mga kapatid, yung po bang talento na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, gano'n din po kaya ang ating pananaw o ang ating damdamin? So napaisip nga po ako dito, sabi ko inisip ko po yun na sabi ko, ano ba 'tong mga kaloob mo Panginoon sa akin, nai-manage ko po ba ito na ikaw yung naggo-glorify? Alam niyo, nalulungkot po ako kasi ang daming ni-reveal ng Panginoon sa akin na marami akong dapat i-correct about sa ano, lalo na financially sa panahon ngayon 'no. At, umiyak po ako sa Panginoon. Nakita ko po doon na, oo na nagagampanan ko 'no, nagagampanan ko mga kapatid. Pero paano yung pamilya ko? Sila din ba? Sila din ba bilang kumikita, bilang sila ay katiwalaan mo Panginoon, sila ay, binigyan mo ng kakayahan na i-handle yung mga bagay na pagpapala mo sa kanila, nagagawa ba nila ng tama? Nakakasunod ba sila? Parang gano'n po yung ni-reveal sa akin ng Panginoon at napayak po ako nung pinahayag sa akin 'yan ng Panginoon na, oo nga 'no, bakit hindi ko masabi ko sa aking mga anak, sa aking asawa na dati-dati naman talagang iyon na yung ginagawa ko sa pagtanggap sa kaloob ng ating Panginoon, lalo na noong mga time na ang aking asawa ay talagang kasagsagan ng malakas kumita ano, nung siya'y nag-abroad. Sa totoo lang po talaga, yung aking karanasan na yun sa Panginoon about sa pagbibigay ano po, o sa pagha-handle ng kaloob niya, talagang from zero, talaga pong ipinakita yun sa akin ng Panginoon. Parang ang tawag po ba dun ay covenant. Yung unang sweldo po na yun, napakahimala po kasi yun. Kasi 1 year na hinihintay po ng aking asawa yung tawag na yun sa apply niya sa Saudi. Ay wala pa pong confirmation 'no. And then hanggang sa kami pong mag-asawa ay nag-ano na po kami, parang give up na kami dun sa mga nararanasan namin. Sobrang hirap po talaga na tayo ay nakakilala na sa Panginoon and then hindi po natin talaga ito nagagawa ng tama 'no. Talagang kami pong mag-asawa noon ay talagang na-blessed na
lumapit po kami, sinurrender po namin sa Panginoon yung lahat po ng aming kahinaan, lahat po ng aming kakayahan. At one night, alam niyo po ba, mga natatandaan ko talaga yung time po na yun, 11 PM ng gabi, nakahiga na po kaming mag-asawa nun, na ang tirahan po namin ay parang junk shop lang sa Imus, Cavite. Umuupa po kami doon. So, nai-imagine niyo naman po siguro kung ano ang itsura ng junk shop, 'di po ba? So, yun, doon pa lang talagang makikita niyo na kung ano yung sitwasyon namin. Hanggang sa nag-ring po yung bakit naman kaming mag-asawa nung time na yun ay hindi makatulog. Wala lang, basta nakahiga lang po kami, kanya-kanyang muni-muni, parang gano'n po. Hanggang sa nasa ulo na ng asawa ko po ang cellphone niya at yun po nag-ring. Bigla pong sumagot ang asawa ko ng hello. Ang nagsalita po ay Arabic. Ay alam naman po natin ang Arabo kung mag-English 'yan, talagang katulad ko din na talagang sabi nga, pa-plink-plink. Ano po, ayan. So, pinakiramdaman ko po, pinakinggan ko yung usapan nila ng asawa ko. Alam niyo po ang madiin ko doon na ang binigyang diin ko doon sa word na yun is bukas daw po ay mga bandang 5:30 ng hapon ay siya ay aalis papunta na ng Saudi. Alam niyo po mga kapatid, nung narinig ko at naintindihan ko yung English na yun nung Arabo, grabe nagpatira pa po ako sa Panginoon. Yung alam niyo po yun, yung sobrang hindi naman ako lumundag, pero lumuhod po ako kasabay ng pagbaw ko sa lupa, gano'n po yung itsura ko. And then umano po yung asawa ko, sumunod po dun sa ginawa ko na yun, 'no? At talagang nagpuri po ako sa Panginoon kasabay ng aking asawa. Hindi na po kami natulog nung magdamag na yun. Iniisip ko saan tayo kukuha ng mga dadalhin mo, ganyan-ganyan, ano po. At God provide po talaga. Nandun po, hindi na naging mahirap sa amin yung paggagayak ng asawa ko papunta ng Saudi nung time na yon. At doon po nag-umpisa yung mga kamanghamanghang bagay, kahima-himalang bagay na ipinakita sa akin ng Panginoon. So nakaalis nga po ang aking asawa nung mga panahon na yon, 2007, ayan. 2007 po yun nangyari. Meaning, ang asawa ko po'y wala man lang naiwan sa amin, wala ng tanong-tanong. Nung umalis po siya, hindi na siya nagtanong kung may kakainin ba kami, kung wala, gano'n. Basta alam ko na ipinagkatiwala niya kami sa ating Panginoon at alam niya na kaya ko po harapin yung magiging sitwasyon namin na siya'y walang iniwan ni anuman sa amin. At sa madaling salita po, nakaalis po ang asawa ko. So, dumating po yung time na du lumilipas yung mga ilang araw na yun, siyempre nandun yung exciting na siyempre pagdating ng isang buwan ay, magpapadala na ang aking asawa, ganyan-ganyan. Maliliit pa po nun ang aking mga anak hanggang sa nakaranas po kami ng wala ng hapon-hapunan. Natulog na lang po ang mga anak ko talaga. Grabe po yun, natulog na ang aking mga anak kasi tad-tad na po kami ng utang sa tindahan. Talagang grabe po. Kung bakit naman niloob ng Panginoon ng yung time na yon ang mga bata ay hindi nga wari ko nagutom. Kaya nagsitulog na lang pati ako. At alam niyo po, nung gabing iyon ay lumipas. Pagdating po ng mga bandang 4:00 ng umaga, may tumawag po sa akin na sabi ay, ito po ba si Andrea Castillo? Sabing ganoon. Kayo po ba ay malapit sa court ng Alapan 1C, ganyan-ganyan. So, sabi ko, opo. Wala po akong idea na ano pa man. Kasi 1 week pa lang po ang asawa ko na nakakaalis nung time na yon. So, wala akong idea na kung ano pa man. Sabi niya, ano po, door to door po ito. Sabi niya kung ganun. Napaisip ako, door to door. Yun po ang inano. Tapos maya-maya po may motor dun sa harapan mismo ng bahay namin. At tumatawag, sabi, tao po, ako po yung tumawag sa inyo kanina, door to door po. Ala, talaga pong grabe. Umagang yun, sabi ko, talagang bukang liwayway. Ibinigay ng Panginoon yung tugon. Di ba po, doon sa pangangailangan naming mag-iina. And sorry po ha, mention ko po yung amount. Yung amount po na tinugon ng Panginoon na yun. Isipin niyo po na 1 week pa lang ang asawa ko doon sa company na yon, nakapagpadala po ang asawa ko ng 25,000.
na wala po akong idea na magkakaroon ako ng gano'n. Nung time na yon na 1 week pa lang siya. At alam niyo po ba, sabi ko, "Paano nangyari 'to?" Yung naglalaro sa isip ko. No po, alam niyo kung ano po, nung umalis na yung nag-door to door, ang una ko pong inisip is, paano ko gagamitin, ang dami naming utang. Una ko pong hakbang is bumili ng pang-almusal naming mag-iina, kasi wala nga pong hapunan, eh. So, pinaghanda ko po ang mga anak ko at nagulat din siyempre yung mga anak ko, bakit may gano'n. So, nakatatak sa isip ng mga anak ko na nakautang ako kaya may pagkain kami, 'di po ba? Pero wala po silang alam na nakapagpadala ang asawa ko. And then nung umaga na yon sa Saudi, tumawag po ang asawa ko na sabi niya, hindi pala," sabi niya, "hindi ko inaasahan, hindi ko rin alam na mayroon pala kaming, parang refund ba ang tawag dun, or yung pagdating doon sa company na yun ay mayroong parang pabuya yoong company na para sa budget ng pamilya na naiwan." So ganun po kaganda yung ipinagkaloob na company ng Panginoon sa aking asawa. Grabe ano po, 'di ba? So alam niyo po 'yun, una ko po dun talagang tinanggal, nagtapat ako sa Panginoon, yung tithes. Higit sa tithes po ang aking ibinigay sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon dun sa amount na 'yun na natanggap ko. Hanggang sa siyempre na-bless po ako 'no, talagang ipinakita sa akin ng Panginoon yung kamangha-manghang bagay na 'yan. Hanggang sa siyempre dumadating yung mga panahon, sumusweldo asawa ko. Unang sweldo talaga po ng asawa ko, inubos ko po 'yun na ipamahagi sa gawain ng Panginoon. Unang-una siyempre nandun na yung tithes. Sorry po ha, kasi ang pinirmahan pong kontrata ng asawa ko nung time na yon ay 50,000, pero ang diniklara ko po nun talaga sa Panginoon is 100,000. Alam niyo yon, yung sabi nga ay ano, nasa dila, nasa bibig natin yung buhay at kamatayan. Totoo po yun mga kapatid. Pinatunayan po yun ng Panginoon sa akin. Sa dila natin nakasalalay ang buhay at kamatayan 'no, at dineclare ko po 'yun sa Panginoon, yung 100,000 na 'yun na suweldo ng aking asawa. Bagaman po 'yun ay hindi bigla na, nangyari, kundi kada uwi po niya tumataas, tumataas hanggang sa humigit pa doon sa amount na 'yun ang sinuweldo ng aking asawa, kasi umabot po siya sa 14 years service doon sa Saudi Arabia. Kaya po kami ay nakapundar ng bahay at nakapagpaaral ng 4 na anak, na kung saan sabi nga ay hindi po namin talaga sukat akalain na kami po ay makapagpatapos ng mga anak sa kolehiyo 'no. Basta kami po, pero hindi po kami nagrereklamo ha, basta kung ano po yung sinasabi ng mga anak namin na gusto naming mag-aral sa ganoon, ganitong kurso yung kukunin ko. Wala po kaming mag-asawang usapan kung kaya ba natin, paano yun, wala pong gano'n, eh. Basta po kami sumusunod lang kami, "O sige anak," ganyan. Alam mo po yung dumadating yung time na ayan na-enroll na, mayroon pong ipinagkakaloob ang Panginoon. Talagang dumadating po. So, nakatapos po talaga yung mga anak ko sa by faith po talaga. Yun po ang masasabi ko, by faith po talaga na, nakatapos ang mga anak namin sa lahat ng eskuwelahan o university na ginusto nilang mag-aral. Purihin po ang Panginoon doon sa mga punto na yon na sabi ko nga doon, nagamit ko, to glorify God yung sweldo ng aking asawa. But now, dito sa topic po na ito natin, ipinapakita din po dito yung sabi nga, binigyan nga tayo ng Panginoon ng pagpapala, pero mayroon din po dong kalakip na trials or testing, no? So bakit ko po yung mga kapatid nasabi? Dahil yun pong blessing na natatanggap natin, pwede po kasi tayong malunod sa blessing 'no po. At ito po ay naranasan ko rin. Inallow ng Lord na maranasan ko din po na malunod sa blessing. Alam niyo po, yung tithes, alam niyo, hindi ko naibigay nung time na ito pong bahay na ito ay ipinapagawa ko. Hanggang naapektuhan yung tithes, yung worship sa mga lingkod ng Panginoon. Talagang nagbuhos na po ako ng dito sa gastos dito sa bahay. So siyempre lunod na po ako sa pagpapagawa nitong bahay, dahil nga yung exciting ko na maging maayos yung tirahan namin, from parang
doon sa junk shop na bahay. Siyempre, andoon talaga yung gusto ko yung maging maganda talaga. Ano po, dahil may kakayahan naman, pero may mali po talaga. Doon po ako na-test. Sabi ko nga, talagang totoo pala yun na wag tayong, sabi nga, maging panatag doon sa ating mga tinatanggap. 'Di ba? Dapat din laging aalalahanin natin na ito ay pinagkatiwala lang sa atin ng ating Panginoon. Yun po yung naintindihan ko dito sa mensaheng ito na talento, no? Tungkol sa pananalapi po ito. Amen? So wait lang po at medyo nakurap-kurap po yung aking camera, papatayin ko po muna. At ayun nga po yung nangyari. Dumating po ang pandemic. Bigla po napauwi ang asawa ko ng walang kagatol-gatol dahil po sa pandemic. Bakit po napauwi ang asawa ko? Nagkaroon po sa Saudi Arabia ng parang batas na pagka-edad na ng 55 years old ay pauuwian na, hindi na pwedeng magtrabaho sa kanila. Amen. At napasama po doon ang aking asawa. Although, nung mga time po na yun, sa totoo mga kapatid, ay marami na po akong utang. As in, lubog na po ako sa utang. Umabot na po ng 800,000 napatubuan po yung utang na iyon. Alam niyo po ba na parang mapraning-praning na po ako. Nagkaroon ako ng anxiety na paano ko na mababayaran yung mga utang ko na yun, mga kapatid no po. Um, alam niyo kung ano na ang dalangin ko nung mga panahon na yon, sana mapauwi na yung asawa ko para yung kanyang benefits ay matanggap niya matanggap niya na. Ganyan po ang panalangin ko mga kapatid. Ay ito na nga, tinugon din po ng Panginoon yung panalangin ko mga kapatid. Kaya ang Diyos po talaga'y tapat. Ang tao lang po ang hindi talaga tapat, laging tatapat-tapat. At tinugon po, yun nga, dumating nga po yung pandemic, napauwi nga po ang asawa ko. At yun pong benefits niya, ay natanggap nga po niya. Siyempre, malaki rin po yung inabot ng kanyang benefits kasi 14 years service siya dun sa company. Alam niyo po, ang ginawa ko nung mga time na yon dahil nga po ay talagang marami na ang, kumbaga, may naniningil na sa akin, although 2 tao lang naman po ang pinagkakautangan ko nung time na yon. Um, Binayaran ko po, nilinis ko po lahat ng utang ko. Hindi ko po inisip kung may matitira dito o wala. Dahil nga wala ng trabaho, asawa ko, hindi ko na po yun inisip. Ang inisip ko lang po, talaga dito ay may talent naman ako sa pagluluto. Yun po ang pinanghawakan ko na may magagawa ako. Parang ganun po talaga ang mga pag-iisip ko talaga. At yun nga, nangyari, may natira pong konti doon sa uh, natanggap ng aking asawa. Pero ang kagandahan doon, nabayaran ko po lahat ng mga kautangan ko na may tubo, linis, at nakapagpa-extend pa nga po kami nitong bahay. Ayun, so dumating na nga po, ay hindi ko rin po akalain na ang pandemic ay tatagal ng taon. Akala ko lang po buwan. Yun po ang masama talaga sa atin mga kapatid, no? Lagi po tayong sinisigurado natin lagi ay yung ating kakayahan. Hindi natin lagi naiisip na binigay lang yung kakayahan na yun. Ang lagi natin pinanghahawakan na ay paghawak na natin, andun na tayo, may kakayahan tayo. Yung power na natin ang pinaiiral natin at ako po yun. Ginawa ko po yun. Hindi, nalilimutan ko na mayroong nagkatiwala lang sa akin noon. At yun nga po ang nangyari. Lumalakad ang araw, ang buwan, ang taon, na pandemic. Hala, talagang ang mga anak ko po noon ay fresh graduate pa lang. Wala pa talaga. Yung isa ko po na nagtrabaho, 1 buwan pa lang po siyang na-hire. 1 buwan pa lang din po siyang nakatikim ng sweldo, pandemic na. Di talagang zero, back to zero po ulit kami. So ano po ang nangyari sa akin? Ako po mag-isang nagpupuyat, maghiwa ng mga paninda, mag-prepare ng paninda para kinabukasan o i-deliver ng aking anak. Ang sakit pa po nun mga kapatid, yung isang anak ko lang po ang pwedeng lumabas. 'Di ba nagkaroon po tayo ng ganoon na parang sa isang pamilya isa lang ang kailangang lumabas, gano'n-gano'n. 'Di ba po dahil nga may COVID, yan naranasan po namin mga panahon na yun. Kaya ito pong coaching ito ay may nakalagay po yung sign na do not delay food delivery. Nakalagay po yan dun sa nakadikit po yan sa unahan. Nandiyan pa po ba kayo?
Nakadikit po yan doon sa unahan ng aming sasakyan at dinideliver ng aking anak yung mga niluluto ko. Hanggang sa nakatawid po kami sa ganoong sitwasyon sa loob ng pandemic na iyon. And ayun po, na muli, unti-unti po, pero ako po yung nagpatuloy sa Panginoon at dito na nga po ako dinala ng Panginoon kasi nung mga panahon na yun ay di ba po pinagbawal ang face-to-face, so hindi na rin po kami makapunta ng church. At sakto naman po na nauso na nga itong online Bible study. Ang unang-una ko po na na-attendan ng online Bible study ay ito pong daily devotion ministry. Yun po, na hanggang sa yun po na napaka-memorable po ang buhay po nitong si Pastor Danilo Diamante. Yung pong pinuntahan namin sa Iloilo na namatay na pastor. Yun po ang kauna-unahang pastor na aming sabi nga ay nag-disciple sa amin sa online ministry. Yun po ang nangyari sa amin. At yun po, ano na po ako dito sa online. Hanggang sa marami na naglabasan ng mga online, share ng mga link ng mga kapatiran. Yun. At ayun nga, sa ngayon ay tayo ay dinala rin dito sa TGPM. Bakit po tayo dinala dito sa TGPM? Ibig sabihin nga po ay talagang may plano ang ating Panginoon. No po? So, ayun nga po yung aking mga karanasan sa ating Panginoon. So, ano po yung ating ano dito, no? Ano po yung ating nakita doon? Kung atin po itong ipagpapatuloy doon sa verse 19 to 30 ay talagang maraming bagay po dito na naituro ang ating Panginoon sa mga bagay na ito. Ano po? Sabi nga po doon, ang nakita kong isang bagay po dito sa mensaheng ito ay yung maging handa po tayo, no? Maging handa tayo. Although nandoon po yung una ay yung puso po natin, kung paano po natin pinahahalagahan yung tinatanggap natin sa ating Panginoon, kung ano ba yung motibo ng puso natin. Pangalawa nga po ay itong maging handa po tayo. Kasi hindi nga po porke tayo ay pinagpapala, sabi nga ay okay na tayo, no? Kailangan po talaga yun. Lagi tayong maging handa. Sabi nga po doon sa sa chapter 24 verse 42, kaya nga sabi doon, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. 43, tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Yun po ang sinabi, no? Kung hindi nga po tayo magbabantay, ay malamang mapapahamak po talaga tayo. Like yung aking naranasan. And purihin po ang Diyos na sa pamamagitan po ng ating pagpakikinig at pagsunod sa salita ng ating Panginoon, eto po tayo unti-unti po na ibinabangon ng ating Panginoon. No? Yun po, talagang sabi nga, huwag po tayong manghinawa na lumapit sa ating Panginoon. Ito po yung pinaka-conclusion ko dito ay maging tapat, maging tapat po tayo sa ating Panginoon. Yun po ang nais ng ating Panginoon. Dahil sa pagtatapat po natin, doon po talaga kumikilos ang Panginoon sa atin. Ngayon, kung hindi nga po tayo tapat, talagang kapahamakan nga po ang kasasadlakan natin. No? Although nakikita po yun ng Panginoon, wala po talagang maililihin sa ating Panginoon. Amen? So ito pong mensaheng ito ay sobra kong na-appreciate kasi ito po talaga yung karanasan ko sa pagiging isang Kristiyano. Kaya ngayon mga kapatid, bilang mananampalataya, ano po yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa bawat isa sa atin na ngayon ay masasabi po ba natin na ang Panginoon pa po ba ang nag-glorify doon sa mga ipinagkakatiwalang ito ng Panginoon sa ating buhay? Amen. Kayo po ang makakasagot nito sa ating Panginoon. Amen. So dito po tinatapos yung aking pagbabahagi sa mensaheng ito ng Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Amen po and God bless. Tayo po ay manalangin.
Makapangyarihang Ama, maraming salamat po Ama sa patuloy na pagbibigay mo po o Diyos ng karunungan o kaalaman, kaunawaan sa bawat salita na inyo pong nais maipaabot sa bawat isa sa amin. Sa oras pong ito, Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang mga salitang ito na nahayag. Ikaw po, Ama, ang siyang magpupuno. Kung may pagkukulang po ako, sa inyo ko po ito, Panginoon, isusulit. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, pagpalain mo po ang mga salitang ito sa buhay ng bawat nakinig sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Thank you po. Marami pong salamat. Amen. Maraming salamat po, Nay. Purihin po ang Diyos sa buhay mo. At ngayon naman po, dumako tayo sa ating mga takeaway at mga insight o karagdagan po mula sa buhay ng ating Kuya Eric. Kuya Eric, Hello, ako na lang muna. Hello, amen. ayun. So, thank you Sis Andrea dun sa lalo na dun sa mga testimony kasi ano, sobrang nakaka-relate ako din sa ano ko, sa journey ko I mean sa Christian life ko, ganyan. Kasi hala, iyak ako. Kasi dati mahirap lang din talaga kami. As in ni sapatos, ni uniform, ganyan. As in, minsan umaasa lang kami sa bigay nung lola ko na pagkain, ganyan. So, ayun, mahirap din talaga, mahirap yung buhay dati, ganyan. Kasi pero naalala ko na isang tamang desisyon ko sa buhay ko yung pagtatapat sa Panginoon sa mga kaloob na binibigay niya, parang gano'n. So, dati kasi hindi ako alam nila kuya sa'min yun, hindi ako nagbabasa ng Bible, nagsawa na ako mag-pray, ganyan. Pero ang isa sa tamang ginawa ko is nagtapat ako sa Panginoon sa pagbibigay, yun gano'n. Kaya kaya kasi danas na danas ko rin yung malakay, na kumbaga Hindi lang talaga ano, hindi lang talaga siya pera, yung gano'n. Hindi lang talaga siya about sa money, kasi once you trust, the Lord, yung gano'n. Once, nagtapat ka ganyan, talagang hindi lang isang area ng buhay mo yung aayusin ng Lord. Kumbaga aayusin ni Lord yung relationship mo, relationship ng family mo, yung spiritual aspect, ganyan. Kasi dati ginagawa ko na yun kasi dati nakikinig ako ng mga preaching, ganyan. So parang na-challenge ako na why why not try, parang gano'n. For 6 months I will try, yung gano'n. So, ang nangyari nun parang hindi ko na ini-expect, parang after 6 months parang dumoble yung suweldo ko, ganyan. Nabayaran ko lahat ng utang namin. So, nakilala ko sila Kuya Sammy, ganyan. Nagkaroon ako ng spiritual family, ayun. So, kahit na pandemic, sumasahod ako kahit hindi ako pumapasok, gano'n. Puro supernatural. Kaya ako sa heart ko, takot din talaga ako sa magiging consequence. Kumbaga takot din ako sa magiging consequence sa buhay ko kapagka kasi 'di ba kung ano yung ginawa mo, kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo, eh. Yun yun, 'pag 'wala kang tinanim, yung gano'n. Walang fruit, ganyan. So, ayun, tama yung sinabi mo na na sa pag-iisip, doon mo kumbaga nandun nakasalalay yung takbo ng buhay mo, eh. So, you have to guard your mind na
kumbaga yung mga pumapasok sa isip mo na negative, i kailangan mo i-filter out, na ito ba galing sa Panginoon o galing sa kaaway, yung gano'n. So, kasi eventually yung papasok sa isip mo magiging motives ng heart mo, 'yun. So, para rin tayong ano, napatunayan ko na rin sa journey ko sa Christian life na minsan dumadating talaga sa point yung pagiging prodigal son natin. Yung yung tipong pagka naranasan na natin yung ano, yung mga palo ng Lord na ang hirap pala kasi, sa ganitong bagay hindi ako nagtapat, gano'n. Kasi hindi naman laging perfect yung transformation, hindi laging 100% lahat ng areas ng buhay natin ayos agad, 'di ba? So, meron talagang mga areas na kumbaga marurumi sa bahay natin na hindi pa or sa heart natin na hindi pa napapasok ng Lord kasi naka-lock pa, parang gano'n. So, dumarating sa point na nagiging ano tayo, yung parang prodigal son, ganyan. Pero nandun naman talaga yung treasure, Kumbaga nandiyan pa rin si Lord na inaantay tayo na to embrace Him, ganyan. Na kumbaga ano, kumbaga 'di ba nararanasan natin na 'pag nagtatapat tayo sa Panginoon saka dumarating yung mga supernatural help, yung mga blessings, yung mga yung mga pinagpe-pray natin ganyan. Ayun, minsan nga minsan di mo na-deserve pero nakukuha mo pa rin, yung gano'n. So ayun, pagtatapat talaga. Kasi sa pagtatapat dun mo napapatunayan na na kumbaga isa rin yung way para masabi mo na mahal mo ang Panginoon, ayun. And then kumbaga blessing na lang yung parang secondary na lang yung blessing, Kasi ang tunay na blessing naman talaga si Lord, 'di ba? Kapagka kasama mo ang Panginoon, ayun, yun lang. Glory to God po. Amen, praise God, purihin po ang Diyos. Ayan, napakaganda rin po kasi ng talagang tunay na testimony ano, yung totoong nangyari sa buhay mo. Kasi yung mga naganap sa Bible, nangyari po sa ano yun, sa mga parable or sa mga ano nila. Pero kamusta ka bilang mananampalataya? Kamusta tayo bilang mga steward at pinagkatiwalaan ng Diyos? Kamusta tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin? Amen? So yun po yung ano, yung mga tunay na talagang patotoo kasi yung mga sa Bible is mga ano natin yan mga pattern natin. Tayo po ngayon ang nabubuhay. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Tayo na may dumako sa kanyang darling, Kuya Eric. Ayun, salamat po sa mensahe na binahagi ni Sis Andrea. So, sa'kin maikli na lang po, dagdagan ko lang po yung sinabi niya. So, ah, basically dun sa mensahe na shinare ni Sis Andrea, so ang na-remind po ako dun sa pagiging fair kay Lord. Kasi nga gaya nga dun sa parable, binigyan ni Lord binigyan ng um, salapi or pera according sa kakayahan ng mga alipin. So, in real life parang gano'n din na kung may ibibigay na blessing si Lord sa atin is depende talaga sa kung ano yung itinanim natin, parang gano'n. And pangalawang remind ako dun is yun nga, yung judgment ni Lord according sa sa ginawa natin sa kung anumang pinagkaloob niya. Kaya nga dun sa huling huling alipin na pinagkatiwalaan niya ng ari-arian niya na itinago lang na wala siyang ginawa, na hindi niya pinagyabong, kumbaga parang gano'n. So, nagkaroon yung kumbaga parang
kapag wala tayong ginawa, binigyan na tayo ni Lord ng pagkakataon na pagyabungin kung ano man yung binigay niya sa atin. And sa bandang huli, si Lord pa rin naman ang magja-judge sa atin according sa kung anong ginawa natin. So, mahalagang reminder din po sa ating lahat na ayun nga na kung ano yung pinagkatiwala, binigay sa atin ng Diyos ay gawin natin para sa Kanya at pagyabungin natin, pagyamanin natin. So, yun lang man po sa akin na sister. Salamat po. Amen. Praise God po. Maraming salamat po, Kuya Eric. At ayan, dumako naman tayo. Nag-a-unmute si Ate Annalisa. May sasabihin po kayo, Ate Annalisa? Baka gusto niyo po mag-share? Yes, pate. Ayan, amen. Magdadagdag lang ako, ha? Parang relate ako doon sa message po ni Sister Andrea po. Kabilang na din doon yung pati sa time po ng pandemic, from the start sa pagsasama po namin ng ano na rin po ito, isang testimony ng kabutihan ng Panginoon mula po sa kanyang kaloob. Amen. Kami po kasing mga mag-asawa is ang mister ko po is isang ordinaryong family driver. Ako naman po is housewife lang nung nagsisimula po kaming mag-asawa po. Pero mayroon po kaming 7 anak po. Pero alam niyo po, sabi ko nga naalala ko kanina habang nagsasalita po si Sister Andrea po na about dun sa mga kaloob na ibinigay sa atin kung ano ang motibo natin, kung paano natin pinahalagahan at ginamit yung pong kaloob na yun po. Kaya parang na-recall ko po yung pinagsimula naming mag-asawa na hindi naman kami kumikita ng malaki po, na kung iisipin ko is parang hindi siya gusto po. Kung iisipin ko po yung umuupo kami ng bahay dito